pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa, at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. GBU. God bless you. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa nakalipas na mga araw. Salamat sa lahat ng grasya, mga biyaya at kagandahang loob mo sa amin sa kapistahan ngayon ng banal na salita. Dahil ngayon po ay pinagdiriwang namin ang National Bible Sunday. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kaming lahat ay isabuhay namin ang turo ng Ebanghelyo at upang ang iyong salita ay magpanibago sa aming buhay. At ang iyong mga turo ay makita nawa sa aming mga gawa, sa aming pang-araw-araw na buhay. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at pagkakasala sa aming kapwa. At sa aming buhay pagsunod sa iyong anak, patuloy nawa kaming maglakbay ng may pagtitiwala sa iyo. Ipinapanalangin din namin ang mga taong nangangailangan ng aming mga dasal. Basbasan mo kami at basbasan mo ang aming mga pagnilay ngayong gabi. At ang lahat ng ito ay naalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa ating programa sa GBU. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, at kasama po natin ang Ate ng Bayan. Magandang gabi po. Ito po sa ang inyong ating Amy Estareja muli. Ayan, magkakasama tayo ngayon sa isang oras na naman na makabuluhan talaga na pag-uusap. Dito po yan sa God Bless You. Yes. Ate Amy, kumusta ang iyong weekend? Oh, nako, talaga nakapagpahinga. Okay. Oo, binigyan ako ng pagkakataon ni Lord talaga magpahinga kahapon. Oo, tapos kanina nasa masa ko, napakaganda nung misa. Yes. Dito sa may St. Paul kasi 'di ba ngayon ay pista nung kanyang conversion. Yes, sa oo, St. ngayon Paul. yun. Ngayon yan, napakaganda. Tapos kanina, Father, nakakita ako ng lalaki. Oho. Doon, habang nagmamas, hindi ko maiwasang hindi mapatingin kasi medyo, nasa unahan mo. Oo, nasa unahan ko siya. Iyak siya ng iyak all throughout ng mass na talagang sana isama na natin siya sa panalangin kung sino man po siya. Tapos nakita ko meron siyang paper bag, parang galing yata yun sa butika. So iniisip ko siguro merong may sakit o ano, basta may mabigat siyang pinagdaraanan. At ganun tayo dapat habang dumadaan tayo sa pagsubok, mas kumakapit tayo sa ating pananampalataya. Oo. Kahapon din natin, Amy, ay yung Bible Festival ng Diocese of Cubao. At ginanap yon sa Christ the King Mission Seminary, sa covered court ng seminary. Okay. Ang daming mga bata, ang daming mga kabataan. Nakakatuwa. Pero nakaka-touch dahil bago magsimula ang misa, yung concluding na misa, may isang youth na lumapit sa akin. Sabi sa akin, Father, pwede ko ba kayo makausap? Kahit 2 minutes lang po bago kayo mag-entrance. Tapos sinare niya sa akin na umiyak din. Sabi niya sa akin, Father, kasi po an hour ago, na-receive ko po yung update doon sa ina-applyan ko po at hindi po ako natanggap. Ano po ang maipapayo niyo po sa akin? Sabi ko sa kanya, alam mo, marami kang matututunan sa experience na yan. Kasi ang rejection is not really rejection at all. Yes, amen. Sometimes it's redirection na ang door na yan ay hindi para sa'yo. Ginaguide ka ni Lord sa ibang door na siguro, kumbinsido ka sa sarili mo na ang bagay na yan para sa'yo. Maybe ang Panginoon ay may mas malaking plano para sa iyo at hindi para dyan. Yes. So ngayon maghintay ka pa, sabi ko, patuloy kang magnilay, tignan mo ang mga sitwasyon sa buhay mo. O wag ka munang wag mong didibdibin yung nangyari. Kasi yan isang event lang yan sa buhay mo.
may mas marami pang mga bagay na mangyayari sa buhay mo na mas magaganda pa. Amen. Oo. Oo, talagang hindi tayo dapat well, syempre tao, di ba? Oo, Malulungkot tayo oo. sa mga rejections. Pero tama, Father, kasi si God, nakikita niya yung hindi natin nakikita. Yes, So, maaaring yung oo. door na yung kumbinsido siya na doon siya dapat. Oo. Pero, kasi baka hindi niya ikabubuti kung magpapatuloy siya Oo, doon. sabi ko nga sa kanya, baka tinatawag mo yung sarili mo for that door. But God is calling you to go to another door Which na is- para sa'yo. Yes, Oo. which is much, much better. Yes, Oo, amen. Alam mo, Father, talaga may paraan si Lord kasi para sa ating lahat eh. Makwento ko lang, no? Ito po yung mga, alam mo yun, little miracles na actually hindi little kung titingnan mo talaga Oo, mabuti. oo. Kasi kanina ako yung nag-pinch it para kay Brother Michael Angelo Lubrin sa Sunny Side Up. Ngayon, nakakatuwa yung topic niya tungkol sa decluttering ng ating buhay. Oh. Kung paano ba, 'di ba, sa ating isip, puso, sa ating buhay in general. Alam mo kagabi, Oo. pagbukas ko ng Netflix, no, hindi ako nagulat. Kanina ko lang na-realize umaga yung movie na Eat, Love, and Pray. Ayan, alam mo tungkol yun sa decluttering. Na kung Okay. minsan, dami nating iniisip, pero ang hinihingi lang naman ng ating Panginoon is, be still and let Yeah. me. Parang ganon. So sabi ko, ang galing, bago yung program na yon, kaya ko pala siya napanood. Kasi Oo. piniprayer niya, parang para niya talaga ako para dun sa magiging program ko ng umaga. Sabi nga, paano papasok sa buhay natin ang Diyos kung tayo ay punong-puno? Tama. Oo, kaya So, kailangan mong mag-let go ng mga bagay-bagay. Correct. The art of letting go. And Yes, actually, the oo. blessing of letting go. Yes, Di ba? May bigat, may konting lungkot. Pero kapag ka ikaw ay natutong mag-let go at hayaan siya, makikita mo, ang ganda pala. Oo. Ayan. At bago natin makalimutan, Yes, sa umpisa yung pa lang ating yan, tema ha? Uy, pero ngayong... meron tayong kasi ngayon, nagsa-sign language. Yes. Tanong natin, Very interesting itong yes. topic natin ngayong... Opo, EP. Pwede kaya... Oo, kaya baka pwede siyang ilagay sa insert. I don't know kung pwede. Oo, pero oo. siguro naririnig tayo ng technical kasi ngayon. Oo. So, tingnan natin, ha? Okay, Oo. sige. Sige Oo. po. Mhm. Bago natin makalimutan yung ating tema ngayong gabi, ay patungkol sa Sunday of the Word of God. Kasi, Amen. Ate Amy, every third Sunday in Ordinary Time, ay, allotted yan para sa salita ng Diyos. Yan din ay, adjoining the celebration is the National Bible Sunday. Okay. Pagpapaalala ng kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia at pagsasabuhay ng turo ng Biblia. Hindi lang binabasa, kundi Yes. sinasabuhay talaga. Oo. At kaugnay niyan, meron tayong tanong, Father. Yes, yung ating tanong ay paano natin mabibigyan ng kaukulang atensyon at pagpapahalaga ang mga physically challenged nating mga kapatid bilang kabahagi ng ating Kristiyanong pamayanan. Hindi sila Oo. dapat. Oo nga, kasi nakakaligtaan sila. Nakakaligtaan no, Father? natin sila. Oo, hindi naman sa hindi sila mahalaga, kundi sadyang sobrang busy tayong lahat sa buhay natin na kanya-kanya. Nakakalimutan natin na meron tayong mga kapamilya, mga kapatid na nangangailangan ng pag-alalay. Yes. Oo. Ayan. So, ang inyo po mga sagot ipadala sa 0919-278-3000. Ulitin ko lang, Father, yung tanong, ha? Sige, Ate Amy. Oo. Paano natin mabibigyan ng kaukulang atensyon at pagpapahalaga ang mga physically challenged bilang kabahagi ng ating Kristiyanong pamayanan? Pamayanan. Di ba, Father, Oo. sa Biblia, isa yan sa talagang lubos na pinahahalagahan? Yes, bahagi yan sa mga list ng society na Oo. mayroong espesyal na lugar sa puso ng Diyos. Oo, di ba? Tapos, Bahagi yan ng sinasabing the poor. Sino ba itong poor? The lost, the least, and the last sa society. Ayan. So, o yung mga kasama voiceless, yung mga walang kakayahan. Sila ito na binibigyan ng importansya ng Diyos at mayroon silang espesyal na lugar sa puso ng Panginoon. kaya ang sino man na mag-ano sa kanila, magpapahalaga sa kanila, ay binibless din ni Lord. Ayan. may special blessing din mula sa At ating kung sino man ang Panginoon. nagdi-despise sa kanila, Oo. nag-aabuso, talagang doble-doble ang pagpaparusa na gagawin ng Diyos. Ayan. Okay. So, ipadala nyo po ha ang sagot. 0919-278-3000. At syempre, bago tayo, Father, mag-break, eto muna tayo. Magbalita muna tayo. Serbisyong simbahan. Hinimok ng isang obispong Katoliko ang mga lider ng simbahan na maging mapagpakumbaba, magnilay at iwasan ang paghusga batay sa panlabas na anyo. Sa homilya ni Pagadian Bishop Ronald Anthony Timoner, binigyan din ito
na kadalasang taliwas sa inaasahan ng tao ang mga pinipili ng Diyos, tulad ng kwento ng pagpili kay David sa Biblia. Dagdag pa ng obispo, hindi batayan ng halaga ng isang tao ang katayuan, lakas, reputasyon dahil ang Diyos ay tumitingin. Samantala, isang paring Pilipino ang inihalal bilang bagong pinuno ng Mepkin Abbey, isang komunidad po ng mga Catholic monk sa Amerika. Magsisilbi si Dom Gerard Jonas Palmare bilang abbot ng Our Lady of Mepkin Abbey sa South Carolina sa loob ng 6 na taon. Si Palmera ay dating pari sa Archdiocese ng Lipas City, Batangas, na naordinahan noong 1991 bago nagsilbing kalihim ng Arsobispo at Chancellor ng Archdiocese mula 1998 hanggang 2009. Pumasok si Palmares sa Mepkin Abbey noong 2010 at ganap na naging monghe noong 2016. Ang Mepkin Abbey ay itinatag noong 1949 at kabilang sa Order of Sisters o Cistercians of the Strict Observance o mga Trappist na namumuhay sa panalangin, paggawa at tahimik na paglilingkod. Alam mo, Ate Ivy, napaka-challenging ng buhay na yan. Kaya nga, para maging monghe. Bawal doon yung maiingay. Ay, ba, hindi pala talaga ako papasa doon, ano? Ayan. Bawal yung maiingay doon sa loob ng monasteryo. Ano kasi yan ora et labora, dasal, paggawa, tapos paglilingkod sa buong community. Ito ba yung halos hindi sila nagsasalita, Yes, Father? Ate Amy. Parang talagang they are in dasal silence. lang talaga, yes, dasal lang. Katulad ng mga Pink Sisters, no? Mm-mm. Oo. So, ang buhay nila ay panalangin din talaga. At paglilingkod sa loob ng kumbento, ng monasteryo. Napakahirap. Oo. At ngayon nakakatuwa dahil isa pong Pilipino Oo. ang nahalal sa kanila, 'di ba? Nakakatuwa. Saka ang isang abot, ang kaniyang Abot. katumbas, Okay. ang kaniyang katumbas ay isang obispo. Oh, okay. Oo. Yung Kaya pala mataas yung kaniyang katungkulan. Ano pong term 'yon? Anong wika? Yung abot. Yung abot, it's an English word English din. No? word. Kahit na, Latin I read din. it as abot eh. Abot. Abot Or na yun. Latin din, ganun din. Oo. Aha, Oo. okay. So, ibig sabihin siya yung pinuno, siya yung leader ng community. Oh, okay. So, ganun pala yun. Ako, congratulations. Congratulations, Oo. At isa na naman pong Pinoy ang nahalal dyan. Ano? Nakakatuwa talagang, dapat talaga mas maging matatag pa ang Catholic community ng Pilipinas. Kasi yes, so nakikita maraming natin, marami yung na-recognize dahil din sa pagiging masigasig natin sa pananampalataya. Yeah, oo. Kaya nga sabi ni Pope Francis at ni Benedict, ang mga makabagong misyonero ngayon sa buong mundo ay mga Pilipino. Oh. Yung mga lalong mga nani na yung mga OFW nating mga kababayan, Sila na mismo. sila yung nagdadala ng pananampalataya, nagbabahagi ng pananampalataya saan man sila na-assign ng mga lugar. Parang hindi man nila sinasadya, pero Oo. nandun sila, no? Discipleship ang kanilang Yes, ginagawa. oo. Pero yun yung mga, yun ang mas parang mas malalim kasi hindi nila alam, kumbaga hindi nila scripted yung ginagawa Ay, nila. hindi. Lumalakad talaga sila with faith and by faith. Oo. Yung witnessing nila sa pang-araw-araw na buhay, kahit mahirap pagsabayin na yung trabaho, concern sa pamilya, Oo. at lahat-lahat, pero nananatili silang steadfast, matatag sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Amen. Oo. Okay. So, magbe-break lang muna po kami ni Father at sa amin pong pagbabalik, nandito na yung ating mga studio guest. Yes. Wow. oo. Oo, meron tayo ulit ngayon. Very special itong ating guest ngayong gabing ito. Yes. Oo. Aha. Okay, so dyan lamang po kayo dahil nagsisimula pa lamang po ang God bless you! GBU, GBU. God bless you. God bless you. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team.
sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga Banana Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang pong maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may GBU. God bless you. God bless you. Okay, 7:47. Father, Alright, Ate Aimee. Oo, wag na nating patagalin ito dahil very exciting at Yes. interesting itong ating kwentuhan ngayong gabi dahil naiiba po. Oo, yung atin pong mga bisita ngayong gabi ay yung isa ay coordinator of the Catholic Organization of the Deaf Youth Adults or yung CODYA na tinatawag. I-welcome natin sa ating programa si Miss Zernice May Cruz. Welcome sa programa sa God Bless You. At kasama niya si Danica Reyna Artes, member din siya ng CODYA. Welcome sa Good God Bless afternoon. You. Ay, good evening pala. Good evening po. Oo, yun, no? okay. Yung pangatlo, Father. Oo, yung pangatlo, siya yung papa, yung tatay ni Zernice. Okay, si Zernice is ito na sa Siya yung middle. nasa gitna. Okay, Oo, ayan. si Oo. Roberto. Renato. Oo, Renato Cruz. Okay. Oo. So kaya sila nagsa-sign language kasi nga sila ay member ng Catholic Organization of the Deaf Youth Adults. Oo. Nag-sign language sila, Ate Aimee, sa catechism, sa misa, Oo. para mas maintindihan ng ating mga kapatid na deaf. Oo. Okay. Yung sinasabi ng pare o yung patungkol sa ating pananampalataya. Wow. Oo. Oo. Okay. So ang hirap ano? Mm-mm. Oo, parang kasi nung elementary nakapag-aral ako ng ganyan sa SPED, sa special education. Okay. Oo, pero kukunti lang yung natutunan ko. Nakakaano ko ng konti, pero sa kanya ang galing, ang bilis. Oo. Oh, nakikita ko lang kasi yan doon sa sulok ng screen eh. Sa TV Patrol. Pero ngayon sa personal, no. Okay, so tanungin natin Oo, Ate Aimee, sila. sige, oo. So ano po yung inyong pinagkakaabalahan sa CODYA? Tapos bago kayo nag-join sa CODYA, ano kayo noon? Kasi mga bata pa to, young adults. Oo, very Oo, young. sino mauuna? Si Zernice or si Danica? Zernice. Ate, ikaw daw. Yung ate, syempre. Ako po is, nung bata pa po ako, nakakasama na ako sa CODYA kasi yung parents ko talaga, member doon since nung hindi pa sila kasal. Oh. So, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila since 1978. So, wow. nag-a-attend sila sa St. Joseph Shrine Aha. sa Anonas, Yes. sa Cubao. So, pupunta sila doon. Then, initially, na-start yung CODYA with the blind before. Pero later on, na-lead na lang na maging focus sa deaf group. So, nung bata ako, kaming magkakapatid, apat po kaming magkakapatid, dinadala na kami sa church. I mean, kasama nila kapag nag-a-attend. May nag-i-interpret po kasi doon. Kasi before, walang interpreter sa iba't ibang churches. So, marami pong mga deaf from different places na dumadayo talaga din sa St. Joseph Shrine. Oo, alam mo, Ate Aimee, bilang pare, ito yung wish ko sa lahat ng mga parokya na magkaroon ng ganitong ministry. Kasi para mabigyan natin ng kaukulang atensyon, pagpapahalaga yung ating mga tawag nito, yung ating mga kapatid na mayroong mga
yung physically challenged nating mga kapatid. Aha. Oo, lalo para mapalago ang kanilang pananampalataya. Oo. Okay. Pero meron akong tanong dito kay pero mamaya ako magtatanong kay Zernis. Si Danica naman. Danica, about you. Paano ka nag-start dyan? I started po when I left the cloister. I was a pink sister din po before. Dati. Opo. Okay. So you were a nun? I was. And then while I was just trying to find my vocation, I thought, now why not try something new for a change? I started with learning how to read and write in Braille. And then from there, it progressed. What if I learn another language? And then I came across sign language. So from there, I encountered yung sa SDAS, sa St. Benilde po. So Yes. I went to their program online, and then I met my deaf teachers po who taught me yung sign language online. And then after that, I met Zernis around 2024, nung first Saturday. So I thought na, somebody else is doing sign language. I want to learn more. And then that is how I became a member of CODIA. Okay. So, si Zernis pala ang naging daan ni Danica. Yes. Okay. Oo. Nakakatuwa, di ba? Pero totoo, no, Father, no? Parang sa bawat parokya, sana nga meron. Meron. Oo. Yung meron din kami sa Nairobi, nung ako'y nasa mission, nasa Africa ako, may isang parokya kami na marami yung nag-attend na ganito, sa ministry na ganito. Ako'y natutuwa dahil pag nagmimisa ako, may isang section doon sa simbahan na mayroong nag-sign language. Na ito yung napakahalagang ministry para hindi natin na-neglect Yes, itong mga sila. kapatid natin na may ganitong Kapansanan. Oo. At saka gusto rin nila makarinig. Yes, Oo, gusto rin oo. nila makarinig. At tayo rin ang pwede maging gabay nila o instrumento. Sana nga itong programa natin ngayong gabi magbukas ng kaisipan ng mga nanonood, lalong-lalo na para maragdagan pa yung iba't ibang ministries sa kanilang mga parokya. Sa mga parokya, no? Yes, Oo. oo. Baka naman hindi lang naiisip, no? Kaya nagkakaroon ng butas. Kumbaga, may pangangailangan Oo. talaga. Or anumang relihiyon siguro. Correct, oo, hindi lang tama. Katoliko, hindi lang Kristiyano. Oo. Kundi magbigay tayo ng kaukulang importansya at pagpapahalaga sa mga kasapi ng ating simbahan or komunidad na may ganitong katayuan sa buhay. Oo. So, okay. So, ano po yung mga aral sa buhay, pananampalataya, yung natututunan nyo sa specialized ministry na ito, Zernis and Danica? Kasi syempre, hindi siya ordinaryo eh. Opo. 'Di ba? Oo. Kaya nga specialized ministry talaga. So, ikaw muna siguro, Danica? Yung sa akin po, ang natutunan ko po dito is maging pasensyoso po talaga. Oo. Kasi po, unlike Ate Zernis, nagsisimula pa lang din po ako. So, minsan po, nahihirapan ako mag-sign, and then, ang solution ko lang po doon is talaga maging pasensyoso, mag-aral na mabuti, and perseverance po. So, hindi po ako dapat sumuko na mag-aral ng ganito kahit na nahihirapan. And din po, natututo din po ako sa mga deaf. And nakikita ko po na mas blessed po sila kaysa sa atin na nakakarinig. Dahil sila po, hindi man sila nakakarinig physically, pero alam niyo po yung uhaw po sila sa salita ng Diyos. Na naririnig po nila yung salita ng Diyos sa ibang bagay na hindi po natin kayang mapakinggan. Oo, di ba sabi nga sa kanta ni Freddie Aguilar, yung mga bulag at pipi at bingi ay talagang mas blessed kasi hindi nila nakikita at hindi nila naririnig ang ingay at kapangitan ng mundo. Ang alam lang nila yung mundo na maganda, na nilikha. 'Di ba? Yes. Yung sinasabi sa Biblia. O at sabi mo nga, Father, kasama sila doon sa pinaka-espesyal kaagad. Yes. Kumbaga, Oo. from pinanganak sila, iba na yung marka sa kanila ng Panginoon. May special treatment ang Panginoon sa mga katulad nila. Oo, so totoong bless sila. So about you, Si Zernis. Zernis, oo. Ano nga ba yung tanong? Okay. Ano yung aral? Ano yung mga aral sa buhay pananampalataya natututunan Ang natutunan dyan? mo sa ministry na ito. Specialized ministry. Oo. Alam mo, bago mo sagutin yan, yun nga yung gusto ko sa kanyang tanongin, pag ba nakikipagkwentuhan sa'yo, like ordinary people, na tendency mo, gano'n na rin. Oo. Medyo mahirap po Dual kasi language mag-sign saka mag-interpret ng sabay. Yes, o Oo. nasasagot ka sa amin, di ba? Mahirap din po talagang pagsabayin. Pero important lang na yan, paying attention din. Okay. oo. So, ano bang natutunan ko dito? Important na love mo din yung ginagawa mo.
So, ang tawag dito, yun po, I think when you serve yung mga PWD ministry, parang you have parang andun din yung heart mo to really parang Makakonect sa kanila. makakonect sa kanila, have yung care sa kanila, so that mas share mo yung word ni God more meaningfully. Parang important din na kami po pag Sunday, di ba, nag-a-attend po kami ng Mass, not enough yung na-interpret lang sa kanila yung Mass. Important na after Mass, you help them na maintindihan better. Help mo silang mag-reflect sa word ni God. Kasi ang limited lang ng access nila sa church. I mean, nakakaiba, ma-attend, pero mag-interpret lang, tapos uuwi na. Pero kulang yung pagpapalalim sa kanila ng word ni God. So, important na ma-help yung, kasi sila po ang daming, yun nga, kwento ko kanina, maraming issues, ganyan. So, di ba yung word ni God makakapagturo talaga sa atin in our lives. So, ang ganda na parang i-enrich po sa kanila yung message ni God through reflection para they can really understand yung faith nila. Yeah. Na i-carry mo kapag may problems ka or ano man yung present situation mo. Parang yun yung pangahawakan nila in good times and bad times po. Wow. Ano yung aspeto ng language na hindi kayang i-express into science? Alam mo, Father, may old meron ba? movie. Oo. May old movie na sabi ko hindi ako iiyak. Pero nung pinanood ko, lahat ng taong pinapapanood ko na challenge ko, titingnan ko kung may iyak ka o hindi. Iiyak. You know what the title is? Love is Never Silent. Kwento yon ng isang bata na ang kanyang mga magulang ay deaf and mute. Oo. So, siya ang naging boses nung kanilang pamilya. So, I think, like Zernice. And ang ganda nung sinabi niya kanina, di ba? You just don't interpret kailangan mapalalim mo. Tulungan mo sila na mapalalim yung kanilang pananampalataya. At nandun talaga yung challenge. Kasi you're not just using your voice, you're using your heart when you interpret, di ba? Lalong-lalo kanina, nung nandun pa sa conference room, maraming shinare si Zernice kanina na yung mga pinagdadaanan ngayon ng mga PWD na katulad nila, na ano rin complex din Oo. Complex din. So, ngayon, paano mo i-address yun? Sa pamamagitan lamang ng sign language, na makikipag-communicate Na ka sa very kanila. limited din, Limited lang din. At kulang din ang mga katulad nila na marunong sa ganyang lingwahe. Oo. Na kung kaya, hindi natutugunan yung needs ng mga kapatid natin na may ganito. Oo. Tsaka yun totoo yun pwedeng nag-interpret ka because it's your job. Pero kung wala yung puso mo, ang maitatawid sa ating mga kapatid na mga deaf and mute, yung mga PWD, yun lang din, di ba? As is, where is, parang ganun. Walang puso. Yun ang kailangan. And doon pumapasok yung love na sinasabi niya. Sa inyong ministry ba, ilan kayong active Sa Kodya. sa Kodya? Mga ilan kayo dyan na active? So, ngayon, mga nasa 70 members kami. 30, 40, 50 po. Pero yung pinaka-active na regular umaattend, mga average of 30. Pero sa totoo lang, madami, pero minsan absent talaga or nasa ibang lugar. Transparochial po kasi kami So, hindi po talaga, kasi hindi naman lahat ng simbahan merong interpreter or signed mass. So, ang tendency po is yung mga deaf talaga dumadayo to a certain church to attend yung signed mass. Oo. Yan. Sana man lang kung bawat isang church may isa. 1:1, kumbaga. Oo. Para mas matutukan talaga yung, halimbawa, yung catechism, kung ano mga ibang concern niya sa buhay, mayroon siyang tao na mai-share yung kaniyang pinagdadaanan. Alam naman natin ngayon, ang mundo ay napaka-complex ngayon ng mundo. Na iba't iba yung karanasan ng bawat isa. O siguro yung sa problema sa mental health, Ate Aimee. Oo, mahalaga din mahalaga din yun. Na hindi lang sa pananampalataya ito. Na kundi sana kung mas marami pa yung katulad nila na marunong sa sign language, mas marami pang matutulungan na mga deaf and mute na mas maano nila yung kanilang sarili, ma-address kung anong mga pinagdadaanan nila sa buhay. And yung mga nasa ministry, di ba, Father, kahit kayo mga pari, di ba, parang hindi rin kayo tinaturuan. Kumbaga, hindi pa hahagip ng... Hindi, pero maganda rin siguro, kung nyari yung mga naglalakad na mga pastor, di ba, yung mga nakikita ko, mga foreigners pa, parang they learn every language they could, di ba? Pero except the language of the deaf and mute.
Actually, ito yung isa sa, I believe, ang pinakamahirap na aaralin. Yes, oo, sabi ko Oo, sa iyo. kasi nung nasa mission ako, nag-aral ako ng panibagong lingwahe. In 3 months, nakuha ko na siya dahil tutok lang eh. Yun lang yung language nun eh. Yes, nababasa mo yun eh. Oo, yun lang yung language doon sa country na yon. Pero ito iba. Oo, may universal din ba yung Yes. may universality din ba? International Sign International. Language po, yes. So si Zernis, natuto ka because of your parents. Natural na ba yon o nag-aral ka pa rin talaga? Actually, hindi po. I mean, growing up naman po, nagsasign kami mga gestures. Kalma, alam ko yung water, yung food, yung mga basic signs po. Pero hindi ako very conversational sa parents ko. Matipid talaga ako makipag-usap. Pero until siguro 2000, may turning point ako mga 2015, 2016, yun, mas na-involve po ako sa mga deaf because siguro, there was a time na nag-attend ako ng retreat sa isang Catholic charismatic community. And then, later on, naging active po ako in serving. Gusto ko talagang mag-grow. And then, na-realize ko na, parang maganda na, I mean, important din na yung na-experience ko dito, ma-experience din yung mga deaf. Kasi yun nga, parang ako may mga issues, may mga concerns. So, parang ang hirap. Parang how much more yung mga concerns ng mga deaf. So, yun, bumalik akong sumama sa parents ko mag-attend. Tapos, niyaya ko rin yung each family member ko na mag-attend na singles encounter at saka family encounter, saka Life in the Spirit seminar dun sa community. So, dun ako unti-unti sa bukas loob sa Diyos, Catholic ako. Okay. So, yun, nung naka-attend kami, siguro gift din ni God yung pag-grow ko sa pag-interpret kasi dahil nung nagpe-prepare kami sa Life in the Spirit seminar, may tumulong sa amin mag-interpret and at the same time nung na-experience ko na yun, tapos parang si Papa ko kasi catechist, deaf catechist siya, so tinuturo niya din sa akin yung mga words. So dun ako unti-unti na-expose yung exposure ko dun sa community. Though nag-try din po ako mag-enroll ng sign language class sa College of St. Peniel, yung isang level po dun, pero hindi ko talaga siya natapos. Pero yung nag-help talaga sa akin yung constant exposure sa deaf community po. Pag lagi mo siyang ginagawa, mas natututo ka at na-master mo yung ginagawa Like mo. anything else sa Yes, buhay na to. oo. Okay. So, kailangan lang po namin mag-break saglit ni Father Eric at ang atin po mga bisita. Diyan lamang kayo dahil marami po tayong matututunan. Dito po yan sa God bless you. GBU. God bless you. God bless you. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol, 6:30, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo, una sa balita, una sa public service, kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila? Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. with pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Pigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
Bilang isang radyo patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ako ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali GBU. God bless you. God bless you. Okay, 8:06, tuloy-tuloy po tayo sa God Bless You, Father. Balikan na natin sila. Oo. Yung ating tanong sa kay Zernice at sa ating na mga bisita ay anong mga hamon sa buhay ang inyong kinakaharap sa ministry at paano kaya ito matutugunan? Alam natin na very challenging itong ministry na ito, specialized just ministry. by looking at them. Oo. Diba? So, paano kaya ito matutugunan? Challenge nga po talaga yung challenge ng ministry, kailangan namin ng yung more din na makakapag-serve with the deaf. So, mas marami pa. Kasi ano ba, ako na-experience ko po sa St. Joseph, konti lang kami interpreters, 4, 5, 6, ganyan. Pero, syempre, hindi naman lahat nag-stay after Mass to help parang deepen yung word ni God and prepare for activities. Parang important na yan, maging proactive sa pag-campaign pag-encourage ng ibang taong makasama sa ministry. And ngayon po, sa St. Joseph, recently nag-PPC planning kami. So, hindi po namin nagagawa before, pero important yung mangyari yung magbigay ng deaf awareness talaga sa church and sa church community, sa mga nagsaserve sa church, para maging sensitive sila sa needs ng PWD. And yun po, good din to encourage people to learn sign language, pwede natin silang encourage to enroll sa iba't ibang institutions na nagpo-provide ng sign language lessons like CSB or sa PSD, yung PRID. And marami na pong nag-offer ngayon eh. Tapos kami naman po, yung mga deaf dito sa amin sa St. Joseph, itatry din nila as part ng service, parang si Papa po, nagtuturo naman siya ng sign language before, nung nasa Catholic Ministry for the Deaf siya. Pero ngayon, dahil dinay din pa ako ng isang priest, si Father Dennis, na important din na magkaroon ng local parish-based interpreter para pwede manggaling sa catechist or sa youth ng isang simbahan. So, maganda na meron din po maging local interpreter din sa parish. Kasi para mas ma-address yung needs ng iba't ibang yun po, PWD or deaf po din sa area na yun. How about you, Danica? Opo, yung sa pag-administer po ng mga sacraments, kulang po talaga tayo ng priest na marunong mag-sign language. We have a regular confessor po nila, si Father Art Pestin, na Dominican po. So, pag magko-confession po, ayun, paano yung ibang mga deaf na walang access sa sacraments? Because kulang po yung mga priest na marunong mag-sign. Although pwede naman po isulat, pero paano po yung advice na katulad natin na hearing po tayo, so we can go to the priest anytime. Pero pag deaf po, they cannot go to any priest at any time kasi hindi naman po sila maintindihan. So yun po yung challenge. The sacraments po, the catechesis, and personally naman po the challenge para sa akin, since nagsisimula po ako, marami po ako hindi pa alam na signs and vocabulary. So, I am also depending on the deaf to help me. Pag nagta-translate po ako, nagsisign po ako sa Mass, minsan tinatanong po sila, how do you sign this word? So, very supportive naman po yung mga deaf. So, ganun din po sana maging supportive po yung community natin sa kanila. And wag po tayo matakot na i-approach sila kahit na
hindi sila nakapagsalita, they are very much eager to help us, and then they really appreciate those people who really want to learn their language. Alam mo, napaka-challenging nung binitawan niya na na-curious mga... ako bigla, Father. Oo. Aside sa ginagawa ninyo sa church, 'di ba? Lalo si Zernis, meron ka bang ibang trabaho? At the present po, hindi po ako employed talaga. Pero, at meron lang po ako mga inaasikasong affairs sa family po. Pero, nagpa-freelance din po ako na accountant. Tsaka, yun po. So, you're an Tsaka, accountant? Okay. Yun po. Tapos, yun lang. So, pero ngayon talaga, medyo napakonsentrate ako sa ministry kasi ang daming needs po. Kumbaga, hindi parang important din, yung parents ko po kasi senior na. So, important, parang desire din, prayer ko din po na sana, parang masustain yung ministry. So, ma-develop talaga yung parang succession din po ng mga magiging leaders din sa church or yung magsaserve po. Sana po yung tawag dito, yung mga young deaf, masustain yung support sa kanila. So, important na mag-grow yung magkaroon ng healthy support sa ministry, especially dun sa pastoral care. So, parang nagiging proactive po kami ngayon to really voice out our concern sa aming parish, sa priest namin. Kasi, parang sayang kasi opportunity. And then, recently nga po, may nag-visit sa amin na deaf priest from Korea. So, ayun po, parang tinake namin yung opportunity na i-advocate and i-share yung visit niya with other deaf na naka-help naka-help po sa aming parish na makita na ang dami palang deaf and parang important pala to support the ministry. Yes. Sa Diocese of Cubao, ilan ba yung mga pare na involved sa ministry na ito? Deaf. Mga ilang pare? Dati po si Bishop Ernesto Onchoco. Marunong. He was also one of the nag-approve nitong ginawa nilang praying hands na guide ng mga sign language. And then si Father Art po. And then Father Dennis. Si Father sa Cubao, si Father Art sa Manila, bali Dominican po siya. Pero dito sa Diocese of Cubao, si Father Dennis Soriano, meron siyang kumbaga nag-aral din kasi siya before sa seminary ng sign language. Si Father po, pero he died na. Sino pa ba yung other priest sa Cubao? Ang alam ko po si Father John Ira, pero Vincentian siya. Si Father, hindi po sa Diocese of Cubao, si Father Nonet Legaspi sa Novaliches. Very active siya dun sa PWD. He really supports yung PWD ministry. Ngayon, may recent new priest na ordain, may experience siya with encountering the deaf, si Father Arvin Sarsata. And yun, si Father Sato, yung na-mention ko po na Japanese Franciscan priest na nag-share sa amin na mag-visit si Father Dong Jun Kim, yung 5th deaf priest dito sa Asia. Yan, parang sinasuggest niya na sana you pray na meron talagang i-assign si Bishop. Important na ma-assign na priest yung para sa pastoral care na may heart din to really serve yung deaf mute community. Sana yung mga iba't ibang mga religious congregations na nanonood ngayon, mga communities, ay maging opener ito sa lahat sa atin. Kasi yun nga, paano na yung sakramento ng kumpisal, for example? Oo nga. Yun, so, bigla ako napaisip doon. Paano natin matutugunan ang kanilang pangangailangan? Tama yung sinabi ni Tanika kanina. Paano natin matutugunan at mai-extend sa kanila yung mga sakramento na ng simbahan? Ako, alam mo, naisip ko lang pag kami ganyan, parang para yung mass, maintindihan nila. Pero I forgot about all the sacraments, katulad nga ng kumpisal. So, paano, no? Anointing of the sick. Para Yes, sa deaf, anointing. Oo. So, wala. So, meron talagang malaking pangangailangan, Father. And I hope itong episode na to talagang maging eye-opener, hindi lang sa Catholic Church, kundi sa lahat ng denominasyon. So, Father, may isa pa tayong tanong. Ano ang mensahe ninyo sa na gustong iparating sa mga parokya at mga Kristiyanong pamayanan upang mabigyan ng kaukulang atensyon at pagpapahalaga ang mga physically challenged nating mga kapatid sa pananampalataya?
Danica, mauna ka muna. Opo, katulad po nung nabanggit natin kanina, sana po ma-engganyo din po kayo matuto ng sign language. Although meron po mga online na katulad po nung sa Benil, meron po sila. Meron po mga free, minsan po free. And then yung mga teachers nyo po is deaf. Tapos po sa mga pari po, sana rin po matuto kayo mag-sign language, seminarians. May mga religious congregations naman po na yun po talaga yung ministry nila as sign language po. Ba sila sister? Meron ba religious Opo. congregation na... Sila sister Marisol. Meron po kaming na-meet na congregation, yung Salesian Sisters of the Sacred Hearts. So, ang kanilang founder is si Saint Filippo Smaldoni. Yun yung kinakol nila Yun ang Apostle kanilang of the Deaf. charism. Yun po yung charism nila to serve. Meron din iba't iba pa yung sa Las Piñas, yung Gualandi. Yung Little Sisters of... Basta yung isang congregation sa Las Piñas, may Gualandi yata yung ano po. Hope po na Dumami pa. po. Yung, important din po na, di ba yung priest sana, plus yung mga yun nga, yung religious congregations like mga nuns para in support sa pag-shepherd, pagbibigay ng pastoral care. Tapos, Kasi busy din ng priests yung po eh. maidala sa kanila yung religious language talaga. Yeah. Oo, yung religious language na ma-explain sa kanila kung ano yung sinasabi ng Kristiyanong pananampalataya. So, ito yung napakahalagang ministry talaga na sana bibigyan natin ng atensyon at importansya sa ating mga parokya at iba't ibang mga pamayanan. Yes, oo. Okay, so kasi kukulangan tayo sa oras, Father. Pero pag kami natira mamaya, babalikan natin sila before we end the show. So sa ngayon po mga kaibigan, kapamilya 8:16 po ng gabi, eto muna tayo. Pakinggan natin po ang ating gospel. GBU, GBU. God bless you. God bless you. Sumainyo ang Panginoon. Ang salitang GEM, G-E-M, ay pwede rin nating gamiting acronym for God Encounter Moments. Ano ang God Encounter Moments? Ito ay mga sitwasyon sa buhay, karanasan, pangyayari, positive or negative man, na kung saan nakita natin ang presensya ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging GEM, God Encounter Moments sa buhay. Sa Ebanghelyo natin ngayong linggo, ito ay patungkol sa pagtawag ng Diyos sa kaniyang mga alagad. Moment of encounter with the Lord sa dalampasigan ng Galilea. Tinawag sila ng Panginoong Hesukristo. Iniwan nila ang kanilang bangka at lambat. Sila ay tumugon sa tawag ng Panginoon at sumunod sa Kanya. Mga kapatid, anong sitwasyon sa buhay na narinig mo ang pagtawag ng Diyos? Ikaw ba ay tumugon sa tawag niya? Ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay may kaakibat na mensahe at misyon. Maaring tinawag ka na ng Panginoon na ayusin mo ang iyong buhay, pero hindi ka pa tumutugon. Maaring tinawag ka na ng Panginoon na alagaan mo ang iyong kalusugan, pero nagbibingi-bingihan ka. Ang bawat pagtawag ng Diyos ay mahalaga dahil sa pagdugo natin, ito ay maghatid sa atin sa katiwasayan ng buhay at lalago tayo sa ating pananampalataya. Ngayon din pong linggo ay pinagdiriwang natin ang National Bible Sunday. Pagpapaalala na ang pagbabasa ng Biblia ay isang GEM, God Encounter Moment. Sabi ni St. Gregory the Great, if you want to learn the heart of God, learn the heart of God in the Word of God. Sa buhay natin, bigyan natin ng halaga ang ating GEM, God Encounter Moments, dahil ito ay maghahatid sa atin sa kaligtasan. Amen. GBU, GBU. God bless you. God bless you. Ayan, 8:19, Father, may time tayo para pagnilayan yung gospel ngayong gabi. Opo, di ba? So, God Encounter Moments. Kasi ano yan both positive at negative na mga karanasan natin, meron tayong matututunan. At mayroong mensahe na ipinapaabot sa atin ang Diyos. Sabi ko nga kanina,
kahit yung rejection mo or disappointment mo sa buhay, pwedeng maging God encounter moments mo yan. Oo nga, Oo. no? Kasi baka sa heartaches mo, sa disappointments mo, mas ma-realize mo ng mas malalim saan ka nililid ng Panginoon. Oo, kasi minsan, hindi minsan matigas talaga ulo Oo. ng tao eh. Sabi nga, yun yung meeting point din natin with Oo. God. Pero 'di ba yung nasa bangka sila, sinabi ng Panginoon, sumunod kayo sa akin. Oo. Tapos iniwan nila yung bangka, iniwan Oo. nila yung tatay, iniwan nila lahat. Ano yun yung pag let go mo, pag give up mo sa kung anong mayroon ka. Kasi sa kanila, bilang mga fishermen, ano ang kanilang kabuhayan? Ano ang kanilang kayamanan? Bangka at yung lambat. Yun yung kanilang kabuhayan at give up nila yun para kay Lord. Kasi ang lalambatin na nila tao. Tao na. Oo, 'di ba? For parang a greater greater purpose. Yun Sabi ko ang gusto. kanina, ang pagtawag ay laging konektado sa misyon. Mhm. So, ibig sabihin, pag tinawag ka ni Lord, ibig sabihin, mayroong misyon na gustong ipagawa sa iyo ang Diyos. At lahat tayo'y tinatawag. Lahat tayo tinatawag ng Walang Panginoon. exemption Oo. dyan. Oo, kasi baka sabi ng iba, ba't hindi ako tinatawag, di ko naman naririnig. Father, pagka ganun ang tanong at ganun ang kaisipan ng isang tao, Katoliko man o hindi, ano ang sagot doon sa sinasabi niya na yun? Ang tanong ay, pinapakinggan mo ba talaga? Or nagre-respond ka ba talaga? Or baka narinig mo na, ayaw mo lang sumagot. Oh, yun. Kumbaga nasa denial ka. Yes, Kasi takot oo. tayong iwan yung nakasanayan yung natin. comfort zone natin, ayaw natin yan i-let go. Ayaw natin iwanan yan. Oo, kasi sarap ng buhay mo. Oo. Pag sumunod ka, ang Kaya nga hirap. yung tanong ko kanina, baka naman tinawag ka na ni Lord? Kasi the Lord can call you sa iba't ibang sitwasyon sa buhay. Aha. Katulad ng sa kalusugan. Mhm. Tinawag ka ni Lord. Tinawag ang iyong atensyon ni Lord. Mhm. Iwasan mo to, iwasan mo yan. Dahil hindi yan ikakabubuti ng kalusugan mo. Pero hindi ka nag-respond. In fact, nagbibingi-bingihan ka. Ayaw mo kasi comfort zone mo na yon yung ginagawa mo. At ginagawa kasi ng lahat. So Yes. parang masarap. Pero nakakasama Oo. sa kalusugan. Ayan, oo. So yung pagtawag ni Lord, may malalim na mensahe yan na baka naman hindi tayo nakikinig ng mabuti or hindi natin siya pinapakinggan. Ayun. So, hindi totoo na hindi niya tayo kinakausap. Oo. It's more like hindi tayo nakikinig. Katulad ng mga alagad, nilet go nila yung mga bagay kasi in-embrace nila si Lord. Sana naman pag narinig natin yung tinig ni Lord na tinatawag tayo, pag nilaya natin, at yung mga bagay-bagay na hindi makakatulong sa buhay natin, i-give up na Alam mo, yan. ako nakita ko doon kaninang umaga, Oo. doon sa Sunny Side Up, yung pag-iwan nila ura-urada, yung now na. Oo. May urgency, sense of urgency yun. Now na. Oo, So, hindi mo pwede sabihin, sige Lord, teka lang, bukas ha, kasi oo, may gagawin pa ako oo. rito. Hindi po pwede. Hindi mo pa pwedeng paghintayin ang Panginoon. Correct, oo. Pag tinawag ka ngayon, Ngayon na. ngayon din ang iyong itutugon. Ayan. Oo. Okay, ito yung mga sagot nila, Father, doon sa Oo, ating tanong. Sabi ni Louie Basco, magandang evening Father Eric at Ate Aimee. Binibigay natin ang pagpapahalaga sa mga physically challenged sa pamamagitan ng paggabay natin ng tama at pag-share sa mabuting balita ng Panginoon. Yes. Oo. Si Miss Beth Kamaig ng magandang gabi lang siya, pero si Ma'am Lina ho, sabi niya, mahalaga ang bawat salita ng Diyos, sundin at bigyang halaga ang bawat salita niya bilang gabay sa ating buhay at bilang pagpapahalaga sa kanyang mga aral. Oo. Sabi naman ni Nona Damian, meron kasing nagbigay ng Bible para sa mga bata galing sa library dito sa subdivision namin. Kaya lang parang nakulangan ako. Donated from Gideon's International. So, parang hindi ko ako sanay sa Bible na walang umpisa ng Genesis. But anyway, yung pag-share mo ng Bible ay isang magandang initiative yon. Yes. At ito na may pwede nang simula, di ba, Oo, Father? oo. Kasi ang Gideon's International talagang namimigay ito sa mga paaralan Yes, oo. Kahit ako nung bata pa ako, o namimigay sila talaga. Oo. Baka mayroon ka rin kakayahan na dagdagan, pwede naman din. Pwede. O baka oo. mayroon ka ng 3 Biblia sa bahay mo, isa lang naman ang ginagamit mo at yung 2 hindi. Ipamigay mo na. Ay, Father, Oo. nakakalimutan kong dalhin yung sabi ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano sumulpot na Biblia na napakaluma sa akin. Oo. Dadaling ko yan next week. Okay. oo. Okay, si Dory naman, sabi niya, good evening, Father Eric and Sis Aimee, sa pangunguna po ng ahensya ng pamahalaan para sa mga may physical na pangangailangan, lalo't higit ang mga PWD. Mga may kapansanang physical ay matulungan sila ng angkop
sa kanilang pangangailangan, nagkaroon ng pantay-pantay na pagtulong sa kanila maging sa medical needs at kasalukuyan nga po ay mabigyan din ng pagkakataong makapagtrabaho sa kabila ng kapansanan sa katawan na angkop sa kanilang kakayahan at kumikita kahit paano sa kabila ng kanilang kapansanan. Sa ganito mga programa ng pamahalaan ay nagsisilbing daan na sila'y maging produktibo at hindi pabigat sa lipunan at nabibigyan din sila ng tamang atensyon. Pinababayaan ng ating pamahalaan at madarama din nila na sila ay may bahagi maaaring gampanan sa kanila sa kabila ng kanilang kapansanan. Ibig niya sabihin, dapat niyayakap naman na sila ng gobyerno kaya nga meron tayong batas para sa PWD. Yes, Ang kailangan na lang siguro mas mamulat pa ang publiko, ang lipunan na sila ay bahagi ng ating lipunan. Tama. Sabi naman ni Dulce, sa ating buhay di naman natin alam kung sino ang makakasalamuhan natin, di din natin maaabot in our own capacity ang lahat ng mga less fortunate. Just be kind and nice to all. Do what is good and pleasing to everybody, lalo na sa less fortunate, at yun ang ginagawa mo rin para sa Diyos. Alam mo, Father, ang ganda nung less, di ba, yung mahalin natin yung less fortunate, pero napaisip ako talaga, sila ba talaga yung less fortunate o sila nga yung mas fortunate? Hindi lang natin makita. Depende kung saang perspective ka tumitingin, Ate Amy. Okay. Diba? Oo. Pero ako'y naniniwala na sila ay mas mapalad kasi nandito pa sila sa mundo, may lugar na sila. Sa langit. Unlike tayo na sinasabi nating mas mapalad physically, nakaharap tayo sa lahat ng mga ng mga challenges na hatid ng mundo. Yung iba nga na kompleto sa senses, no? Tayo pa yung minsan ay bulag, tayo pa yung nagbubulag-bulagan. Higit nga tayong bulag Tayo pa yung hindi nagsasalita talaga ng katotohanan. Yes. Or minsan tayo pa yung instrumento ng disinformation. Nakakalungkot lamang. Nakakalungkot, pero it's about time na yakapin natin ang isa't isa. Sabi nga, di ba, Father, basta yan may buhay, galing yan sa Panginoon at kailangan mahalin natin. Yes. Yun. Maganda yung sinabi niya dito kanina, let us just be kind and nice to all. Wala tayong pinipili, dapat. Kung wala ka mang material na bagay na pwedeng ibigay, maging mabait ka na lang, maging mabuti sa iyong kapwa. So siguro hingan natin sila ng mga last messages. Yes, si Zernice at si Danica. Ikaw, sino mauna? Si Tatay. Anong mensahe niyo po, Tatay, sa mga nanonood? Nahihiya si Tatay? Parang yun, kulang daw ng deaf awareness. So yun, kailangan daw na i-help yung community natin na to be open and be aware sa needs and pag-support sa deaf community. So, important yung pagkakaroon ng interpreters for the deaf to understand yung whatever man na kailangan nilang maintindihan. So, ang nahirapan din siya mag-express. Pero yun po, important yung interpreters. Then, kapag sa TV daw nanonood siya, ang liit daw nung inset. Sabi niya sana ma-improve daw yung inset sa TV. No? Medyo lakihan. Para sa mas maging pero happy sila may nag-interpret na inset, pero ang liit pa rin nun kung tutusin. Parang sana po lumaki siya. Kasi nga naman, di ba, paano kung... So, wake up call din para sa atin yan. Sa mga nasa network. Nasa network. Siguro, tama nga naman, di ba, kung malabo ang mata nung tao, di ba, yung may pangangailangan na maintindihan yon, di ba, tama, dapat medyo lakihan. So, si Danica. Malaking tulong po yung prayers po ninyo and support, kahit ano pong support and financially, or prayers is very much po powerful when it comes to all aspects po in life, especially po sa mga ministries natin. And for those po who are called to really learn, become priests, even if you are deaf, it is not impossible for God to make you an instrument of His grace. Let us not harden our hearts po pag tinatawag na po tayo ng Panginoon. So, tinawag ka sa ministry, sa pagpapare, maging instrument ng way or daan para sa mga deaf or other brothers and sisters natin na may disabilities. Ayun po. So, sana po share your time, talent, and blessing. And let us pray for each other po. Yun lang po. Ganda. Naku,
Zernice, meron kang idadagdag? Yun po. Yun, April lang po na magka-collaborate talaga tayo in supporting yung ministry ng DEF and other PWDs din po. Important yung pag-share ng good practices, best practices. Kumbaga, wag magkaroon ng kanya-kanyang ideas na i-implement lang natin on our own. Let's not, parang, yun din yung challenge. Minsan, may mga gumagawa, pero sometimes hindi din willing to share agad. Yeah. Important na para mas masupport sila, nagkakaroon ng healthy collaboration yung iba't ibang meron ng ginagawa for the Yes. the DEF Thank Okay. you. Oo. So, kahit gusto pa natin magtagal, Father, hindi na pwede dahil kailangan natin magpaalam. Yun Ayan. nga eh. Salamat Oo. po. Ayan. Maraming Oo. salamat sa inyong pagpaunlak sa Yes. aming invitation. And- So ulitin ha. Oo, ayan po sina Zernice May Cruz at si Danica Rina Artes at ang kanyang papa. Oo. Oo, 'di ba? Ng Catholic Organization of the Deaf Youth Adults or CODIA. Galing po sila sa St. Joseph Parish dito sa May Anonas. And with that, magpapaalam na po kami susunod sa amin na programa, K-Pops Playlist. Kasama naman si Pops Eric G, Eric Galang. At tulad po ng dati na sinasabi ko, kung tayo po'y punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God. Ito po si ating Aimee Estareja. Salamat po, mga kapamilya. Ito po si Father Eric Lacanduda na laging nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong gabi. God bless you. Bye-bye! GBU, GBU. God bless you. God bless you. DZMM, Radyo Patrol.